this CC. Okay. Davao del Sur nandito. Oh, Canada. So yun. Wow. Alright. Gabi mga par, dito ulit tayo sa tambayan natin. Kanina may nakausap tayo dyan sa Tim Horton, kaibigan natin. Ayun, tatanong na siya tungkol sa ating camera. May balak yata siyang bumili rin at mag-start ng vlog. Sabi ko sa kanya, mag-start ka na. Just buy a camera or use your cellphone, sabi ko sa kanya. Just start vlogging. Kahit naman wala kang camera mga par, pwede naman cellphone muna kung wala ka pa talagang importante maumpisahan mo, and then tsagaan mo, kasi itong pagbablog mga par, hilig-hilig din talaga to, or kailangan mo tong tsaga talaga, dahil sabi ko sa inyo, kailangan mo ng oras dito. Pero sa pag-edit mga par, mapag-aralan mo sa YouTube ngayon, napakarami nang nag-tutorial ng pag-edit, kung anong man yan, kung anong man yung apps nyo ng CapCut ba, sa akin CapCut lang kasi. CapCut napakarami mga par, depende na lang sa inyo. So yun. Yun, basahin natin mga par yung comment niya gusto kong basahin to, mahaba tong comment niya Pasadaan natin at pasalamatan din natin yung nag-comment dito, Ayan, kagaya nito ni Striker mga par, Shoutout Striker, nagko-comment dito sa mga previous vlog natin. So nag-comment siya dito, sabi niya, dati ang Canada, PR upon arrival, ang mga caregivers, butchers, carpenters, construction workers at skilled workers Ngayon, TFW na lang upon arrival na dagdag pa yung language assessment ng IELTS at least 5.5 score. Yung student pathway talaga kabayan is cash cow ng mga agencies and consultant. Yun to. Kasi milyon-milyong peso, libo-libong CAD ang mga gastos at kikitain nila. So yun, totoo to mga par, totoo talaga to, lalong-lalo na yung mga naka-student pathway, sa panahon ngayon, talagang wala nang kasiguraduhan, kahit napakalaki ng ginastos mo rito, talagang wala na, di mo na or wala rin naman nangako sa inyo mga par, na pag nag-student pathway ay talagang masisiguro mo yung PR, so wala rin nagsabi ng ganun, talagang rin, so iba lang talagang student pathway dahil gagastos ka talaga ng malaki mga par. Mayroon pang isang comment dito na ito. Si Manoy o Manods. Sabi niya rito mga par, isa ka sa mga nabola ng mga konsulsul. Yung student pathway promo offer of virtually ATM machine ng mga consultants. Hindi sa'yo sasabihin about CRS, prospective college course aligned with in-demand jobs in Canada, English proficiency exam requirements, significance of your age. Natatawa nga ako kapag dapat may nakikita kami sa TTC subway ng mga gurang na international students. Di nila alam yung CRS profile score nila once they apply for PR ay sobrang baba dahil sa age nila. Dapat nag-apply na lang kayo bilang PR while in the Philippines. Kaya di ninyo na po problemahin
ng papel or PR na sinasabi mo. So totoo naman yung sinabi ni Manoy o Manods ba to? Mga par, no? Talaga naman, no? So wala talagang sinabi rin yung consultant, no? Kahit kami mga par, no? Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang yung mga requirements kung paano mag-apply ng study visa. Pero itong sinasabi ni Manoy mga par, to, ang sinabi niya to, itong walang nagsabi ng CRE score, totoo. Itong prospective college scores align with in-demand jobs in Canada, wala rin mga par, no? English proficiency exam requirements, wala rin. Significant of your age, wala rin mga par, no? Kaya talagang mahirap, no, na sumugal, no? So lahat ng ito mga par, no, sana papanood to ng mga nagbabalak na pumunta sa Canada mga par. Puro alam na nila, no, yung mga ganitong problema ngayon mga par, no? So talagang napakarami mong aaralin, no, pag pumunta ka rito. So yun nga, sabi nga niya, may mga matatanda siyang nakita rito yung student, no? Isa yan sa problema mga par, pag may edad ka na kasi, talagang mababa na yung CRE score mo, no? Talagang mahihirapan ka talaga mga par, not unless kung talagang skilled ka, no? O kahit naman nga ngayon mga par, kahit skilled ka, hirap ka na rin maghanap ng trabaho dahil yun nga, napakarami na sa ngayon mga par, no? So para sa akin mga par, kung talagang desidido kayo, no, talagang naaral nyo na ang maigi, no, pwede naman kayong mauna muna kayo, no, kung sino yung student, no, mas maganda kung lalaki ang student mga par, no, para talagang siya mas maganda ang lalaki, mas malakas, no, mas hindi agad-agad sumusuko mga par, no. Hindi ko naman minamalit yung babae, pwede rin naman babae kung talagang yung mga par, maano rin siya, no, kung kayang-kaya din niya, no, pwede rin, no. Pero kasi sa ngayon mga par, pag nagsabay-sabay kasi kayong pumunta, lalong-lalo na kung naka-student pathway kayo, medyo talagang tagilid, no, mahirap, no. Pero not unless mga par, kung marami din kayong pera, no, talagang marami kayong baon na pera, pwede. Anumang mangyayari dito sa inyo, no, meron kayong madudukot na pera, no, mga par. At isa pang may advice natin mga par, pwede nyo namang pahupain muna, no. Hintayin nyo muna 2 to 3 years, no, kung kaya nyo pa, kung bata pa kayo, no. Para lang talagang maayos muna ni Canada, no, yung mga problema sa ngayon dito, no, maayos muna niya. Talagang masala muna, maano muna yung mga restrictions, yung mga papasok dito, lalo yung mga student pathway, mga problema na nandito sa Canada mga par, maayos muna nila. Yun, at may malinaw na ng mga rules mga par, mahigpit. Talagang masasala na kung sino talagang papasok. So yung mga papasok talaga dito sa Canada, yun lang yung mga genuine, yung mga legit talaga, no, ang naka-student pathway, nag-aaral talaga, no. Mayroon talagang ngayon. So kagaya nung mga par, no, ginawa nila ngayon na masteral and doctorate na lang, pwede magsama ng pamilya, no. Napakaganda nun mga par na ginawa ng Canada ngayon dahil hinigpitan nila, tinaasan nila yung proof of funds, no. Napakaganda nun, para talagang masala, no. So hindi na basta-basta na makakapasok yung iba, no. O kung gusto mo talaga, kailangan mo talaga ng proof of funds na malaki, no. Siyempre yung mo sa school, no, yung credential mo sa school, kung yung credential mo sa schools, kailangan talaga mga degree holder ka, no. Kasi masteral na, kailangan degree holder diyan mga pare bago ka makakuha ng program ng masteral. So talagang mga par, no, sinasala na, pero hindi pa naman sinasara mga par. Yung diploma program pwede pa rin naman, pero hindi na lang pwede magsama ng pamilya mga par, no. So yun kasi yung dinagsa, no, noon. Yun, kasama na nga kami doon, nakapasok kami dahil doon sa diploma mga par na pwedeng magsama ng dependents, no. So nakaabot pa kami noon, no. So ngayon kasi talagang hinigpitan, no, dahil yun nga, nakita nga na talagang naabuso rin. And ayun, kaya sa ngayon mga par, ang may papayo ko sa inyo, no, kung nanonood kayo, no, yun, isipin nyo munang maigi, no, na bago kayo pumunta rito sa Canada. So marami namang gumagawa ng mga videos ngayon mga par, mga balita dito sa Canada.
Kaya ng ano mga par, no? Shoutout Omni News, saka City News mga par. Manood kayo yan. Manood kayo dyan mga par, no? Omni News and City News, no? Nagbabalita lang siya. Yung Omni News na Pilipino mga par, ha? Mayroon yan dito eh. Nagbabalita yan siya ng mga news dito sa Canada, no? So, manood-nood kayo doon mga par, no? Yung mga balita na yan, para malaman nyo. And then, pag may idea kayo, research nyo. May mga nagba-vlogs din, marami din mga par. So, mamili na lang kayo, no? Hindi ko naman sinasabi na sundan nyo sila or kami, no? Or ako, no? Ang sa akin na naman, nagbibigay ako ng mga ideas kasi nandito na tayo sa loob eh. Sa Canada na tayo. So, gaya nga nasabi ko, nandito na kami, wala na kaming magawa kundi lumaban, no? At ilaban yung kung anong pwede pa, no? Kung kaya pa. Kaya kayong mga nagbabalak pa lang, malaki ang chance ninyo, no, na pwede pang ipagpaliban muna, no? Mag-iipon muna. At kung yun talaga sa mga gusto talaga, no? Marami kayong ano, pwedeng panoorin, research at talaga masigurado ninyo na kung kaya nyo ba talaga yung buhay Canada mga par. At syempre, di ba? Kung mag-student pathway din kayo. So, ayun lang mga par, no? Maraming salamat sa inyo, no? At shoutout kay Par David Hunsay TV, no? Isa yan siya sa ano mga par na umahawak sa Omni News and City News mga par, no? Kaibigan natin yan, kaya natutuwa tayo at swerte tayo at nakilala natin yan mga par, no? Par David Hunsay TV sa asawa niya si Ma'am Karen, no? Nakasama natin sila nung pumasyal tayo sa downtown Toronto, no? Siyempre yung kaibigan ko sa Vancouver, no? Ang talagang nakita kong lakas ng legs, no? Si Par Mark Soria, shoutout. Siyempre si Par Christopher in Canada, no? Na isa ring lumalaban, no? Sa status dito sa Canada, no? Tama yung kanyang misis mga par, no? Kaya ayun, at yun yung mga nandito mga par, no? Mga nandito na sa loob, nandito na sa Canada, no? Sabi ko kanya-kanya tayo ng struggle eh, no? Pero kung kaya nyo pa, no? Kung kaya nyo pang ilaban, no? Kung talagang meron pa pag-asa, ilaban yung mga par, sayang eh. Nandito na tayo. Pagka nalampasan naman natin itong mga par, ay nako, sarap siguro sa pakiramdam, no? Pag nalampasan mo itong ganitong pagsubok, no? Then maiisip mo na lang na pag nagkikwentuhan, no? Kayo mag-asawa, hirap tayo din sa status, no? Magiging isang ano rin tayo, maging isang halimbawa rin tayo na sa mga bagong pasok dito sa Canada mga par. Kung sakaling mabibigyan tayo ng pagkakataon na makuha natin yung goal natin dito sa Canada, no? At pag may mga bagong papasok, magiging isang ano rin tayo, halimbawa na ilaban lang kung kaya pa, no? So sana dumating ang panahon, no? Ang time na yon na yan nga, tayo naman ang mag-aano sa mga bagong dating, no? Bibigay ng moral support at kung kailangang tumulong kahit konti mga par, kahit paano makatulong, no? Hindi lang naman sa ano mga par, no? Hindi lang naman sa pera, no? Mga gamit mga par, katulad nito, mga sinusuot natin, no? Ano nga lang to, bigay, no? Mga ano ni Inday, gamit ni Inday, damit ni Inday, bigay lang yan mga par. Sapatos, no? Mga gamit sa bahay, lamesa, upuan, no? Halos karamihan din diyan sa mga gamit ko, bigay lang din yan mga par sa ng mga kababayan natin, no? Syempre yung pinakamaganda, no? Yung mga payo nila, no? Mga tips nila, ni Diaz, ng mga taong, mga kababayan nating matagal na rito. Talaga matututo ka. Syempre pag may tatanong ka, magtanong ka lang sa kanila, no? Talaga namang bibigyan kanila ng ano mga par, no? Ng ano talaga, no? Kagaya ni Sir Ali Paras, no? Andonia Merian, shoutout, no? Na akin City Alliance family, no? Yan si Sir Ali, lagi kong kasama yan. Kumukuha kami ng lamesa, no? Sinasama kami kung saan ang pasyal, no? Kahit yung mga ano mga par, yung kaniyang mga event sa kanilang pamilya, no? Sinasama din kami ni Sir Ali mga par, lalong-lalo na ngayon, no? Summer mga par, no? Last summer, doon kami kina Sir Ali lagi, no? Kina Doña Marian. Doon kami tumatambay sa backyard nila. So, doon pa lang mga par, no? Sa ganong ano pa lang, napakaswerte na. No? At nakilala mo sila at
yun nga, kami nga mga par, no? Swerte kami sa kaibigan sa tutulang dito sa Canada. Lahat ng naging nakasama namin mga maayos mga par, no? At talagang handa tumulong. Kaya sabi ko nga sa inyo, makuha namin or hindi makuha yung aming goal dito sa Canada, masaya na kami mga par, no? Na nandito kami, no? Na naranasan namin ang buhay dito sa Canada. So ayun lang mga par, no? Maraming salamat, and yun nga, wag niyo sukuan mga par, no? Hindi lang naman kayo may problema na ganyan, marami tayong mga par, no? So wag sumuko, no? Magdasal. Siyempre gawin nyo rin yung part niyo kung paano nyo gawin yung extension or mag-apply ka ng PR mga par. Siyempre tayong gagawa nun, no? Tayong maghanap ng trabaho, no? Mga documents tayo magagather lahat nun, no? At once na naipasa natin lahat, na okay na lahat, okay, siyempre magdasal lang tayo, no? Para sa mga positive result mga par. So ayun lang mga par, no? Maraming salamat sa inyo, no? So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par, no? At medyo madilim na rin. Thank you mga par. To God be all the glory, and we'll see you in my next one.